Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we're one. We will now read the diary entry number 1275. My secretary, write that I am more generous toward sinners than toward the just. It was for their sake that I came down from heaven. It was for their sake that my blood was spilled. Let them not fear to approach me. They are most in need of my mercy. Aking kalihim, isulat mo na ako ay higit na bukas palad sa mga makasalanan kaysa sa mga matuwid. Para sa kanila ay bumaba ako mula sa langit. Ito ay para sa kanilang kapakanan. Ng aking dugo ay dumanak. Huwag silang matakot na lumapit sa akin. Sila ang higit na nangangailangan ng aking awa. Again, this was not the first time that Jesus reminded everyone that He came down here on earth not for the well or healthy, but for the sick. In other words, He came down from heaven not for the just, but for the sinners. Of course, He went down for everyone because even who are just are also sinners, but it is based on relativity. Those who are committing more sins or grave sins, mortal sins, rather than those who are committing just venial sins or once in a while committing mortal sins. So the Lord came down for those who are sick, yung may mga sakit. At ang mga sakit na ito ay yung mga kasalanan. Remember that all diseases are caused by our sins. The greater the sickness, the greater the sin. But do not take it in blanket na hindi naman bakit ako sobrang cancer pero hindi naman ako ganun kamakasalanan. Hindi naman po ganun, But the point is, kung gaano kalaki kasi yung kasalanan natin, syempre, ganun din yung maaaring maging sakit ng ating utak, ng ating emosyon, ng ating katawan. So, it depends on the appropriate punishment commensurate to what you have committed. So, hindi naman ibig sabihin na you have a stage 4 cancer, you have been very bad in your life. Still, ang Diyos lang nakakalam bakit meron kang ganong katinding sakit, no? Despite you being just, relatively just. But then again, just like a doctor or a healer, Jesus came down for the sick in soul. Mga kasalanan na patuloy na sumisira sa kanyang kaluluwa. Patuloy na nagtatakwil sa Diyos. At sa buong mundo, napakaraming mga tao ang nangangailangan ng awa ng Diyos. Sapagkat nakalimot ang karamihan sa mga tao. Nakalimutan kung saan siya nagmula. Na ang lahat ng tao ay nagmula sa Diyos. We all came from one source. Hindi tayo iba-iba. Hindi yung isa galing sa ganitong planeta, yung isa galing
ganong planeta na we all came from one source. We all came from God the Father. And we have to recognize that here on earth. Pag hindi natin kinilala ang pinagmulan natin dito sa nung tayo bumaba sa lupa, sapagkat galing tayo sa Diyos Ama, the soul. Kapag hindi natin kinilala ang ating kaluluwa and our affiliation or affinity, pag hindi natin yan kinilala, then we failed in this lifetime. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng kaganapan ang dahilan kung bakit tayo napunta sa lupa. Sapagkat unang-una, dahil sa tindi ng kasalanan natin, kasalanan na nagsimula pa sa ating mga ninuno, sa una nating ama't ina, tayo ay nandito para iwasto yun. At kapag naiwasto na natin yun, then we will have a reunion with our Creator. Magiging kaisa na natin siya. Ang sinasabi natin dito that we are here on earth to correct all the mistakes or sins that we have done in our life, including the mistakes that our great-great-grandfathers or ancestors made. Because if you believe it or not, whether you believe it or not, their sins have an effect on us. Bagat meron tayong sariling mga paglalakbay, sariling direksyon, sariling patutunguhan, bagamat iba't iba ang antas ng ating pinagmulan at kung paano tayo, kung saan tayo napunta sa lipunang ito, no, sa mundo. Bagamat iba-iba yun, iisa pa rin ang layunin ng ating pagiging tao, pagkakaroon ng buhay dito sa mundo, and that is to continue the work, the plan, God's plan. And God's plan is for us to finally unite with Him. Hindi matatapos ang plano ng Diyos hanggat may isa pa na tupa na naliligaw. Diba? Kaya nga si Jesus nung may nawalang isang tupa, iniwan niya muna yung 99 upang hanapin ang isa, sapagkat hindi maaaring may kalimutan. No one will be left behind. Because we are all children of God. We are all His creation. At ang layunin nga sa ating buhay, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, ay makaisa natin ng Panginoon, ang Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihan po yan, ano? Hanggat may isa na naliligaw ng landas, lilisanin at iiwan ng Panginoong Hesus ang 99 upang hanapin ang isa. Kung i-ano natin to, translate this to our current situation. Hindi lang naman isa ang nawawalang tupa. Baka sa ratio of 1 to 100, let's say 100 people represent all the entire population. Ang nawawala, hindi lang isa. Baka yung 99 ang nawawala, ano? At isa lang yung kahit papaano ay nasa tamang direksyon, baka wala pang isa. Maybe 0.001%. So in reality, it's not 1 out of 100 ships. Mas maraming nawawala. Kung kaya mas malaki ang tungkulin ng ating Panginoon na hanapin ito. Malaki rin ang ating tungkulin para samahan ng ating Panginoon para hanapin ang nawawalang tupa. That is why there is this Divine Mercy Devotion, so that each devotee will have a mission to save at least
one soul. So tayo mga kapatid, meron tayong misyon. Ang ating misyon bilang deboto ng banal na awa ay magligtas ng kahit isang kaluluwa. If in your lifetime you were not able to save at least one soul, then you failed God. You failed your soul. Nakakahinayang kasi mahaba naging buhay mo sa lupa pero yung output ba, no? Anong nagawa? Kahit pa ikaw ang pinakadakilang tao, nakikilalanin sa buong mundo because you were born to be a president, for instance, or be the Pope, for that matter. Pero yun nga, kahit ikaw pa ang pinaka-importanting sa tao sa mundo, so kung hindi, wala ka ng save na isang kaluluwa, not even your soul, no? Hindi ka na nakapag-save ng ibang kaluluwa. Hindi mo pa rin ligtas ang sarili mo din. Hindi nagtagumpay ang iyong kaluluwa sa kanyang misyon. The purpose of why we are here on earth, why we are living here on earth, is to save more souls. And not just one, di yan literal na isa lang na. Kailangan marami ang maligtas sa ating kaluluwa. Of course, change and evolution do not happen overnight. So, hindi ko mo pinagdasal natin ng isang talamak na makasalanan, bukas okay na. So, it will still take time at maaaring may mga bagay na magawa sa kanya upang finally ma-realize niya who he really is and where he came from. So, yun mga kapatid. Kung si Jesus ay bumaba para sa mga makasalanan, tayo na nandito na sa baba. Those who are here, we who are here on earth, hindi natin kailangan bumaba galing sa langit sapagkat nandito na tayo. Ang ating misyon ay lumapit sa Kanya. Ilapit ang mga makasalanan sa Kanya. Amen.